Nakatayo ka na ba sa tabi ng libingan at nakatitig sa pangalang nakaukit sa bato at naitanong sa iyong sarili, nasa na kaya siya ngayon? Naalala pa kaya niya tayo? Nakikita niya kaya tayo mula sa langit? Sa public talk ito, pag-uusapan natin ang tunay na kalagayan ng mga patay at kung ano ang pag-asang kanilang matatamo sa hinaharap. Tara, samahan ninyo akong pag-usapan ang tungkol sa tunay na kalagayan ng mga patay at kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Maraming mga tao ang naniniwala na kapag namatay ang isang tao, na kapag siya ay mabuti, siya ay pupunta sa langit. Kapag ang isang tao naman ay namatay na masama, siya ay mapupunta sa impyerno at doon ay papahirapan sa isang apoy. Pero yan ba talaga ang itinuturo ng Biblia? Maraming mga tao sa ngayon ang naniniwala na kapag namatay ang tao, may immortal na kaluluwa na patuloy na nabubuhay at humihiwalay sa katawan pagkatapos mamatay. Pero yan ba talaga ang itinuturo ng Biblia? So ano ba ang kaluluwa? Ang kaluluwa ay tumutukoy sa tao mismo. Makisuyo sa inyong mga sipin ng Biblia at babasahin natin ang Genesis chapter 3 verse 19. Ganito ang pagkakasabi, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay bumalik sa lupa sapagkat diyan ka kinuha. Sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Saan ginawa si Adan? Binabanggit sa Genesis chapter 3 verse 19, sa alabok ginawa si Adan. Saan babalik si Adan? Sa alabok din. Babalik si Adan kapag namatay siya. Sa makatwid, tayo ay mga physical na nilikha ng Diyos. Hindi tayo espiritong persona. Kaya maliwanag na kapag namatay tayo, tutungo tayo sa alabok kung saan tayo ginawa ng Diyos. Ano naman ang tunay na kalagayan ng mga patay? Makisuyo sa inyong mga sipin ng Biblia at babasahin natin ang Ecclesiastes chapter 9 verse 5 and 6. Dahil alam ng mabuhay na mamamatay sila, pero walang alam ang mga patay. Wala na rin silang tatanggaping gantimpala dahil lubusan na silang nalimutan. Naglaho na rin ang kanilang pag-ibig, puot at inggit. At wala na silang bahagi sa anumang gawain sa ilalim ng araw. Sa tekstong binasa natin, kapag namatay tayo, hinalintulad lang tayo sa mahimbing na pagkakatulog. Binabanggit sa teksto, wala na silang pag-ibig, puot at inggit. At wala na silang bahagi sa anumang gawain sa ilalim ng araw. Hindi ba? Maliwanag. Ang kaluluwa ay tumutukoy sa tao mismo. Kaya kung mamatay ang tao, wala na rin kaluluwang umiiral sapagkat tao mismo ang kaluluwa. Ang kaluluwa ay tumutukoy sa tao mismo. Hindi immortal ang kaluluwa na paniniwala ng ibang reliyon. Sapagkat, kagaya ng binanggit ko kanina, nilikha si Adan sa alabok at sa alabok din siya babalik. Sa Ecclesiastes chapter 3, chapter 9 verse 5 and 6, dinidi naman dito na walang alam ang mga patay, wala silang malay. Wala silang nararamdaman, wala silang memorya sapagkat wala na sila. Binabanggit naman si Ezekiel 18:4, ang lahat ng kaluluwa sa Diyos lahat ng galing ang mga iyan. Pero ang kaluluwa na nagkasala, ang siyang mamamatay. Binabanggit naman sa Awit chapter 146 verse 4, ang hininga niya ay nawawala. Bumabalik siya sa lupa. Sa araw ding iyon ay naglalaho ang pag-iisip niya. So pinapakita na kapag ang tao ay namatay, natitigil na ang kanyang pag-iisip. Hindi siya patuloy na namumuhay sa ibang anyo. Kaya yung ibang turo na kapag namatay ang tao, may hiwalay na kaluluwa at sasanib sa
hayop, tinatawag nilang reincarnation, ay huwad na turo ng huwad na reliyon yon. Dito naman, sa 1 chapter 11, verse 11 to 14, basahin naman natin ito. Sinabi pa niya, ang kaibigan nating si Lazaro ay natutulog. Pero, pupunta ako roon para gisingin siya. Kaya sinabi ng maalagad, Panginoon, kung natutulog siya, bubuti ang pakiramdam niya. Gayunman, ang tinutukoy ni Jesus ay ang kamatayan ni Lazaro. Pero akala nila, tungkol lang sa pagtulog ang sinasabi niya. Kaya tuwin ang sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Dito, itinulad ni Panginoong Jesus ang kamatayan sa maimbing na pagkakatulog. Ibig sabihin, pansamantala lang at maaaring gisingin muli. Ang natutunan natin tungkol sa tunay na kalagayan ng mga patay. Ngunit baka matanong kayo, sino ba si Lazaro? Si Lazaro ay kaibigan ni Panginoong Jesus. Kapatid ni Lazaro si Maria at Marta. At nakatira si Lazaro sa bayan ng Betania, malapit sa Jerusalem. Madalas pumunta si Panginoong Jesus sa bahay ni Lazaro noon. Nang magkasakit si Lazaro, tinawag ni Marta at Maria si Panginoong Jesus. Nang dumating si Panginoong Jesus, namatay na si Lazaro at 4 na araw nang nasa libingan. Kaya pinapakita nito na si Lazaro ay nasa maimbing na pagkakatulog lang. Nang ginising siya ni Panginoong Jesus, wala siyang nalaman nung nasa kamatayan si Lazaro. Hindi sinabi ni Lazaro na, bakit mo pa ako binuhay, Panginoong Jesus? Ang sarap-sarap ng buhay ko sa langit. Walang sinabi si Lazaro na ganon. Sa halip, si Lazaro ay walang malay at nasa maimbing na pagkakatulog lang. Nang gisingin siya ni Panginoong Jesus, nakaramdam siya ng kagalakan at napaluha si Lazaro. So talakayin naman natin kung anong pag-asa ang taglay ng mga patay. Makisuyo sa inyong mga sipin ng Biblia at babasahin natin ang Acts chapter 24 verse 15. Ganito ang sinasabi, And I have hope toward God, which hope these men also look forward to, that there is going to be a resurrection of both the righteous and the unrighteous. Magkakaroon daw ng pagkabuhay muli, kapwa ng mga matwid at hindi matwid. So ano ba itong mga matwid na to? Yung mga matwid, ito yung mga nakaalam ng tumpak na kaalaman salig sa Biblia at nanampalataya kay Panginoong Jesus. Yun yung mga kabilang sa mga matwid. Yung mga hindi matwid, ito yung mga hindi nakaalam sa ng tumpak na kaalaman salig sa Biblia. Wala silang alam sa Biblia. Ito yung mga taong hindi matwid. Binabanggit sa Acts chapter 24 verse 15, may pagkabuhay muli, kapwa ang mga matwid at hindi matwid. Binabanggit naman sa 1 chapter 5 verse 28 to 29, huwag kayong mamangha rito, dahil darating ang panahon na ang lahat ng nasa libingan ay makaririnig sa tinig niya, at mabubuhay silang muli. Ang mga gumawa ng mabubuting bagay, tungo sa pagkabuhay muli sa buhay, pero ang mga gumawa ng masasamang bagay, tungo sa paghatol. Yung pala yung totoo pala yung sinasabi ni Panginoong Hesus na magkakaroon ng pagkabuhay muli, kapwa ng mga matwid at di matwid. Pero yung mga gumawa ng masamang bagay, hahatulan ng Diyos yun kapag hindi sila nagsisi. Ay nang dinidiin ng tekstong ito. Dako naman tayo sa susunod na teksto. Bible verse. Dito sa 1 chapter 11 verse 25. Sinabi ni Jesus, ako ang pagkabuhay muli at ang buhay. Siya na nananampalataya sa akin, kahit mamatay siya ay mabubuhay. Ayun ang silbi ng haing pantubos ni Panginoong Hesus. Nung magkasala tayo sa Diyos, nung magkasala si Adan at Eva sa Diyos, nadamay tayong mga supling ni Adan. Kaya tayo tumatanda, nagkakasakit, namamatay,
Dahil yun sa kasalanan na naman natin sa unang magulang natin, ina Adam and Eve. Pero nang dahil sa pantubos ni Panginoong Hesukristo, ang sino mang nananampalataya sa Ama at kay Panginoong Hesukristo, ang siyang mabubuhay muling permanente dito sa lupa, sa planet Earth, siya inaharap. Kailangan manampalataya tayo kay Jehovah at kay Panginoong Hesus, salig sa tumpak na kaalaman ng katotohanan. Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng pag-asang pagkabuhay muli sa inaharap. Ay kung mamatay man tayo dito sa planet Earth, may pag-asa tayong pagkabuhay muli sa inaharap. Makisuyo sa inyong mga sipi ng Biblia at babasahin naman natin ang Job chapter 14 verse 14 to 15. Kung mamatay ang isang tao, mabubuhay pa ba siyang muli? Sa lahat ng araw na aking sapilitang pagtatrabaho, maghihintay ako hanggang sa dumating ang kaginawaan ko. Tatawag ka at sasagot ako. Manarabi ka sa gawa ng iyong mga kamay. Sa pinapakita lamang nito na si Job ay may pananampalataya na muling tatawagin siya ng Diyos mula sa libingan. Ay makisuyo sa inyong mga sipi ng Biblia at babasahin naman natin ang unang Thessalonica chapter 4 verse 13 to 14. Ganito ang pagkakasabi. Bukod dyan, mga kapatid, gusto namin maunawaan ninyo ang nangyayari sa mga namatay na para hindi kayo malungkot gaya ng iba na walang pag-asa. Dahil kung nananampalataya tayo sa namatay si Jesus at nabuhay muli, nananampalataya rin tayong bubuhayin ng Diyos ang mga namatay na kaisa ni Jesus para makasama niya. Sa pinapaalala ni Pablo na may pag-asa sa mga namatay dahil kay Kristo ang pagkabuhay muli. Matatanda natin, tinubos ni Panginoong Hesus ang sangkatauhan mula sa kasalanan at kamatayan. Pagkamatay ni Panginoong Hesus, binuhay siya muli ng kanyang Ama sa langit bilang isang espiritong persona. Anong pinapakita lamang nito? Na magkakatotoo ang pagkabuhay muli. Ang ebidensya gaya ng binuhay muli ni Panginoong Hesus si Lazaro at binuhay muli ng Diyos si Panginoong Hesus sa langit, patunay lamang yun na magkakaroon ng pagkabuhay muli sa inaharap. Diba? Nakakaginhawa sa pakiramdam na malaman na mamatay man tayo dito sa planet Earth, basta gumawa tayo ng kalooban ng Diyos, may pag-asa tayong buhayin muli ng Diyos sa inaharap sa paradise earth. Sahin naman natin ang huling teksto natin sa araw na ito, ang Apocalypse chapter 21 verse 4. Ito yung pag-asa na gagawin ng Diyos sa inaharap. At papainin niya ang bawat luha sa mga mata nila at mawawala na ang kamatayan, bati ang pagdadalamhati at ang pag-iyak at ang kirot. Ang dating mga bagay ay lumipas na. Diba, napakagandang teksto. Darating ang araw na tatanggalin ng Diyos ang lahat ng pagdurusa sa mundo at gagawin niyang paradise earth ito. I-restored muli ni Jehovah ang nawalang paraiso noon na niwala ni Eva at Adan. Diba? Nakakatuwang malaman na dahil kay Panginoong Hesukristo, na dahil sa pantubos ni Panginoong Hesukristo, mare-restored ang everlasting life natin siya inaharap. Diba? Nakakatuwa. Natutunan natin sa pahig natin sa ngayon na walang pakiramdam ang mga patay. Hinalintulad lang sila sa mahimbing na pagkakatulog. Natutunan din natin sa pahig natin sa ngayon na magkakaroon ng pagkabuhay muli kapwa ang mga matuwid at di matuwid sa inaharap. Ang mga matuwid, ito ang mga taong nanampalataya sa Diyos at sumapit sa tumpak na kaalaman. Ang mga hindi matuwid, ito yung mga hindi nakaalam ng tumpak na kaalaman. Ibig sabihin, wala silang muwang sa katotohanan. Kaya, ang layunin ng buhay natin ngayon ay to do the will of God. Dahil
Nasa mga huling araw na tayo. Si Satanas na Diablo, nandyan na. Kinokontrol niya ang buong sangkatauhan. Pero darating ang araw na tatanggalin ng Diyos ang lahat ng pagdurusa sa mundo. Pati na si Satanas, aalisin niya yan, magpakailan pa man. Kaya, manampalataya lang tayo sa Diyos, na nawa ay bigyan niya tayo ng karunungan na makapagdesisyon sa buhay, at kumuha lang tayo ng tumpak na kaalaman sa Diyos. Natutunan natin sa paig natin sa ngayon, na ang kamatayan ay hindi katapusan, kagaya ng iniisip ng karamihan, kundi isang pansamantalang pagtulog hanggang sa araw ng pagkabuhay muli. Ang pag-asa ng mga patay ay buhay na walang hanggan sa ilalim ng pamamahala ng Diyos, kung saan wala ng sakit, luha o kamatayan. Kaya naway may natutunan kayo sa pahay kong ito. Maraming salamat. Isang mapagpalang araw sa inyo lahat.